Hello everyone, sir, good evening. For this reporting, we are going to discuss the decision making and cooperation under the part 7, cultivating critical thinking and ethical practices in GMRC teaching, truth seeking, self-reflection, and cooperative values. Of course, this is Melanie Sidro-Butugon from BEd Tuwisi. Now, before we start, let us have first our topic outline. First, we have decision making. Under this, we have routine decisions, impulsive decisions, responsible decisions, and 3 basic conditions. We also have cooperation, and under this, we have learning to live, working in groups, how groups are formed, characteristics of effective groups, group builders, and the need for learning cooperation. Of course, we will have conclusion and the references. Now, before we start our discussion or this reporting, let me answer this first. Let us answer this first. These three questions. First, what is decision making? What is cooperation? And what is the relationship between decision making and cooperation? Now, for the decision making, it is the process of choosing and making a decision from the constructed choices, gathering information, and assessing alternative resolutions. While cooperation is a core life skill and can be defined as the act or process of working together to accomplish shared goals. So again, pag sinasabi nating decision making, ito yung proseso kung saan ang isang tao ay nagdedesisyon mula sa mga, kung ano yung, ang isang tao ay nagdedesisyon kung ano yung gagawin niya sa kanyang problema ba o kung ano man yan. So, meron dapat siyang mga choices ng mga decisions kung ano ang kanyang dapat na sundin, no? Before ang isang tao ay gumawa ng action. While dito naman sa cooperation, pag sinasabi nating kooperasyon, ito yung pagkakaroon ng common goal ng mga members sa isang grupo. Kung saan nagtutulungan sila, ginagawa nila ang mga role na naka-assign sa kanila upang makamit nila ang common goal, no? Na kung saan makaka-benefits ang bawat membro ng isang grupo. Now, dito naman sa what is relationship between decision making and cooperation, when people make decisions together, no, it affects how well they work together. Cooperation means working as a team, and decision making means decision making is about choosing what to do. So, when we make decisions together, it can either help or hurt how well we cooperate. If everyone agrees on a decision, it usually leads to better teamwork and success. But if there's disagreement or people don't communicate well, it can cause problems and can make cooperation harder. Now, dito, it is clear na ang relasyon ng decision-making at cooperation ay nagbabase sa mga individual or member ng grupo. Kung saan, before they act, they should do decision-making first. Kung saan, ang bawat miyembro ay kinakailangang atasan kung ano ang kanilang gagawin, kung ano ang kanilang role na gaganapin dyan sa grupo na yan. At after nila
nila na after magkaroon na, or kapag natapos na sila sa decision making, dyan na ang oras that's the time na gagawin na nila, or they will act na, or they will work na together as a team. Okay, now let's have the three decisions under the decision making. Now first, we have first we have routine decisions. So routine decisions are made mechanically by habit. No? As we can see here, no, dito sa halimbawa, dito sa litrato, sinasabi ng bata na gaya ng lagi kong ginagawa, gigising ako ng maaga bukas upang hindi ako mahuli sa klase. So dito, ang decision, makikita natin no, na ang decision ng bata ay napagdesisyonan niya na gigising naman siya tulad ng nakagawian niya, gigising na naman siya pagkabukas ng maaga. Dahil alam niya na kapag gumigising siya ng maaga, ay nakakapunta rin siya ng maaga sa paaralan, na kung saan ay nagdudulot ng positibong epekto. Na kapag maaga siyang pumunta sa paaralan, ibig sabihin, hindi siya malilate o hindi siya mahuhuli sa klase. So, malalaman natin, it is clear na ang routine decisions is nagagawa sa panahon kung saan alam natin or we are ensure sa outcome na sa outcome ng ating desisyon na gagawin. Ito rin ay madalas natin itong ginagawa, kaya madalas din natin itong napagdedesisyonan. Next, we have impulsive decisions. So, impulsive decisions are made by pressure of emotions such as desire, anger, attraction, contempt, and so on. Now, makikita natin dito sa halimbawa, sa illustration, na meron isang batang nagagalit, right? Now, sinasabi niya na, lagi na lang akong pinapagalitan ni nanay. Kaya lalayas na ako at hindi na ako babalik pa kailanman. Diba? Alam natin na nagagalit ang bata. Kung kaya, nakakapagdesisyon siya na hindi niya pinag-isipan. Dahil sa nagagalit siya, gusto niya agad na lumayas. Which is, alam naman natin na meron talaga itong negative effect, no? Na kung saan kapag ang bata ay lumalayas, no? Hindi na makokontrol ng magulang, is nagagawa niya kung ano ang gusto niyang gawin, kahit na naman negative ang epekto nun. Diba? So, dahil sa galit na nararamdaman niya, agad-agad siyang nakakapag-desisyon, which is kanang meron siyang negative impact or negative outcome. Now, let's proceed to the responsible decisions. So, dito sa responsible decisions, merong process, no, na ginagawa ng nagdedesisyon o tinatawag natin decision maker. So, first, recognize, analyze, and define the problem. So, before dito, ibig sabihin, ang magdedesisyon ay aalamin niya muna kung ano ang problema. Diba? Kung ano ang dahilan bakit nagkakaproblema. Now, next, collect information as much as possible. Now, dito sa stage 2, ibig sabihin, ang nagdedesisyon or ang magdedesisyon ay dapat na mangangalap, no?
mangangalap ng impormasyon, ng advice, ng mga maaaring makunan niya ng solusyon sa kanyang problema. Now, dito naman sa stage 3, sinasabi dito na generate alternatives. Ibig sabihin, manggagaling na sa'yo. Ikaw na yung gagawa ng sarili mong decision based doon sa mga nakalap mo na information, based doon sa mga nakalap mo na advices. So, gagawa ka na ng sarili mong alternatives. Now, the fourth stage, we have evaluate each alternative considering its viability, benefits, and consequences. Now, after we have done generating alternatives, dito na natin gagawin sa stage na to ang pag-i-evaluate, na kung saan dapat i-consider natin ang consequences, no? Ang mga benefits at ang viability. Kung it's obvious na kapag alam natin na negative ang benefit nito at negative ang consequences, so of course, hindi na natin gagawin yung alternative na yon. I-erase na natin yun sa list of alternatives na ating na-generate. So, after another stage, we have stage 5, which is select the best alternative and implement. Now, after evaluating, we are going to select na kung ano yung best alternative na kailangan nating i-take into action, no? Upang masolusyonan ang problema na ating nalaman ating nalaman sa stage 1 pa lang. So, yon. So, dito naman sa stage 6, sinasabi na appraise the success. So, if the problem is not successfully resolved, then go back to step 1. Diba? Ibig sabihin dito sa step 6 or stage 6 na kapag hindi positive yung outcome or hindi nagkaroon ng solusyon yung problema mo, ibig sabihin bumalik ka, no? Bumalik ka sa stage 1 at gawin mo again yung mga stages. Not until matatapos mo at magkaroon talaga ng successful outcome or successful solution ang problema mo. So, halimbawa dito makikita natin na ang isang babae ay nagsasalita sa kanyang sarili or nag-iisip. Sinasabi niya sa sarili na, sasabihin ko ba kay teacher na nakita kong nagnakaw ng pera sa bag ni teacher ang kaklase ko? So, after niya, alam dito, it's obvious na alam na ng babae kung ano yung problema. Kaya, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung dapat niya ba itong sabihin, dapat niya bang ipaalam sa kanyang teacher na napagnakawan ang teacher ng pera ng kanyang sariling estudyante. So, after ng kanyang pagtatanong sa kanyang sarili, napagdesisyonan niya na sasabihin ang totoo, no? Sasabihin ang totoo sa kanyang teacher na ang kaklase niya ay nagnakaw ng pera. So, sinasabi niya dito, alam ko na, sasabihin ko ang totoo dahil ito ang tama. Dito din kasi sa responsible decision, nagkakaroon nito ng basihan, no? Kung ano yung tama at kung ano yung mali. So, at the end, very good ang decision ng isang bata. Kung saan naging responsable siya. Kung saan alam niya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya sinasabi niya ang totoo. Dahil alam niya na ang pagsasabi ng totoo ay tama. Now, let us proceed to the 3 basic conditions.
First, we have certainly. So, certainly, this condition occurs when the decision maker can accurately predict the outcome of their actions. Decision making is straightforward in this scenario, and routine decisions are often made under certainty because there is no doubt about the outcomes. So, ibig sabihin dito, ang nagdedesisyon or the decision maker ay alam na niya kung ano ang kanyang magiging outcome sa gagawin niyang desisyon. So, dito, ma-under dito ang routine decision, right? Dahil sinasabi ko nga kanina na ang routine decision ay alam na or kabisado ng decision maker kung ano ang outcome na kung ano ang outcome na mangyayari sa kanyang desisyon na gagawin. Next, we have uncertainty. So, uncertainty, under this condition, the decision maker lacks sufficient information or knowledge to confidently predict outcomes. This situation involves a high degree of risk, as the consequences of decisions are uncertain. The problem may also be unclear, making decision-making more challenging. So dito, dahil uncertain ang decision maker sa kanyang outcome na gagawin mula sa decision, ay posibleng magkakaroon ng risk, no? Na kung saan, since hindi niya alam or hindi siya sure sa magiging kalalabasan ng kanyang desisyon, maaring may positive outcome at negative outcome. So, it's better na dapat alam natin, no? Or magagawa nating malaman kung ang decision ba na gagawin natin ay magkakaroon ba ng positive outcome. Next, we have conflict. Now, conflict arises when the decision maker faces competitive situations with one or more parties, and each party seeks to gain an advantage over the others. So, decision making in conflict situations involves navigating competing interests and finding solutions that satisfy the needs of all parties involved, or at least minimize the negative outcomes. So, dito, dahil merong scenario na meron kang kakompetensya, no? So, ang gagawin mo na lang is hindi ka dapat gagawa ng bad action or bad action in which dapat magmula ka sa sarili na kung saan dapat magdedesisyon ka ng tama kung ano yung makakabuti sa'yo at makakabuti sa'yo na hindi makakasama sa kabilang party o sa iyong kakompetensya. So, yun yung 3 basic conditions which are certainly, uncertainly, and conflict. So, we are done to the decision making. Now, let's proceed to the cooperation. Now, first, we have learning to live together. Now, learning to live together means to learn to cooperate and share with each other and accept diversity and live in harmony. So, dito, learning to live together means working together, cooperation, sharing, and accepting everyone so we can all get along. So, it's about thinking about others, no? Not just ourselves. So, starting in our own groups and then thinking about everyone in our country and
the world. So this journey teaches us to care about others, work together, and understand that we're all connected, no? Leading to a world where everyone feels included and there's space. Now, next is working in groups. Now, harmonious working in a good group is satisfying, empowering, and leading to growth, not only to the individual, but also to the others in the group. So, working effectively in groups can be fulfilling and empowering, benefiting not only individuals or ourselves, no, but also the entire group, no, all of the members of the group. Now, recognizing the dynamics that make groups successful, like democratic decision making, cooperation, and positive morale, is not only fascinating but also practical knowledge that can enhance group performance and outcomes. Now, let's proceed to the how groups are formed. So, in here, no, groups are formed when individual has a common goal. So, makikita natin ito sa visual, no, or sa image na nandito sa ating slide. So, dito makikita natin may word na common goal, no? Na kung saan this means na ang nagagawa o nabubuo ang isang grupo kapag ang bawat miyembro ay may common goal, no? Lahat sila ay iisa ang kanilang tunguhin. Now, in number 2 states that storming phase, no? When a number of individuals gather and form a group, they usually undergo a phase of uneasiness until they establish who should do what. So dito sa number 2, para lang siyang nag-a-assign, no? Assigning ng kung ano yung gagawin or role ng bawat miyembro sa grupo. Kung ano yung gagampanan nila upang magawa nila together ang kanilang goal, no? So number 3, as they slowly establish norms, structures, and procedures, the storming subsides and they start performing. So after meron na silang na-establish na norms, meron ng structures and procedures, doon nila it's time for them to act, to work, no, together, which is what we call cooperation. So babalik at babalik talaga tayo sa cooperation, as this is dito tayo ito yung focus natin, no? So let's proceed to number 4, no? The process includes the way of decision making, organizing. So example, assigning roles and structuring communication. So dito parang siyang sa number 2, no? Katulad lang sila. They are somehow related, no? So dito is parang kasali na dito yung decision making, no? Kung ano yung gagawin, yun. Kung ano yung ano yung pagkakaorganisa ng kanilang grupo, no? As a team, no? And then number 5, we have the task is the challenge of the group, no? In fact, a group is a tool, a set of individuals have formed by linking together to perform a task. So, ang grupo mismo yung challenge. Bakit? The task is the challenge of the group. Kasi, ito yung kailangan nila na ma-fulfill. Ito yung kailangan nila na makamit, no? And, dito, sa last part is sinasabi na from individual into group. From individual, no? They are linking together
upang magkaroon ng isang grupo na kung saan ay gagawa ng task at upang makamit ang common goal nila. So, now, let us proceed to the characteristics of effective groups, no? In which, so number 1, members are bound together in agreement, no? There's mutual support or cooperation. So, dito, when we say cohesiveness, ito yung term na bound together, eh. Ito yung sinasabi na ang bawat individual ay they are made to be group, no? From individual to group. So, ito yung sinasabi, ito yung main point ng cohesiveness. So, number 2 is goal orientation. So, of course, no, before working, before taking actions, all the members should be goal oriented. Dapat alam nila kung ano yung goal, kung ano yung kailangan nilang ma-fulfill, yung kailangan nilang makamit, no? And then number 3, we have standards and norms. So dito, they have established common standards and ways of behavior, participation, and quality of products. So dito, dapat merong standard at meron ding norm, no? Na kung saan, dapat lahat sila, dapat pantay-pantay ba, no? Ibig sabihin dito, dapat lahat ng members ay pantay-pantay. They are all kanang equal, no? And then, ang standard is they are all equal, lahat sila, merong tinutupad na norms, so yun. Dapat walang, lahat ng members ay sumusunod, no? Sa mga standards. So, dapat they are well aware sa dapat nilang behavior sa mga participation nila na gagawin. Dahil they are team and they are working together. So, we have number 4, affirmation, which is acceptance, respect, and expression of appreciation. So, dito, because they are working as a team, dapat they have acceptance at respeto na rin sa bawat isa. So, dapat because dahil para lang silang iisa kasi they are bound together, eh. So, dapat they accept everyone, no matter kung ano yung mga identity, kung ano man yung mga backgrounds nila, family background. So, hindi na yon magmamatter. As they are bound together, as they are linked together. So, 5, we have demarcate process. So, in here, decisions are made in participation of all the members. So, ibig sabihin, kapag gumagawa ng decision, no, because they are a team, they are a group, dapat lahat ng member ay meron, no? Para kapag sinasabi kung ano yung mga decision, meron yung mga member na makapagbahagi ng kanilang mga ideya, 'di ba? Merong mga member na lahat ng member is they are free to give their tinatawag dito. They will be free to give their mga part na kung mga idea, yon, yung gusto nila na gawin din, no? Before taking the decision or before making the decision finally. So, with that, mafe-feel ng mga members na they are really part of that group, no? Kasi they are free na they have their freedom ba na makapag-suggest, makapagbigay ng suggestion. So, yun. So, that's one of the important, no, na dapat mataglay ng isang grupo. So, next we have regulation.
So, there is consensus of policies and regulations. So, they feel obliged to observe the rules and regulations of the processes. So, of course, dapat meron ding regulation, meron ding policy na tinutupad ang lahat ng member. So, para maging guided sila, no? Upon taking their mga work as a team, as a group, so, mahalaga ang pagtupad ng regulation. Now, next we have number 7, the climate. Dito na sinasabi na the social atmosphere is healthy. The social atmosphere must be healthy and conducive to productivity and cooperation. They feel at ease to express their views, opinions, and feelings. So, para lang silang magkaibigan, no? They are mag-best friends ba na, or magpamilya, sabihin na nating magpamilya. Kasi, dapat, since nagtutulungan naman talaga sila, no, to be success, to commit their common goal, so dapat, they are friendly, meron silang somehow makaka-feel sila, nafe-feel nila yung connection nila, no, as a group. So, dapat walang part na tinatago, no, ang bawat isa. Kung saan, kung ano yung gusto nilang sabihin, dapat comfortable sila na nasasabi yun sa'yo. So, yun yung ibig sabihin dito. So, dapat mayroong healthy atmosphere, di ba? Kasi, they are working together eh. So, dapat, comfortable sila. Yung part na masasabi nating meron silang connection each other, meron silang somehow relation, no? Meron silang binubuo na relationship upon working together. So, 8, we have leadership, no? In which it states here na leaders are group or process-centered. So, meaning, ang leader yung nagko-command, yung leader yung leader yung nagdadala ng grupo. So, dapat ang leader must be observant sa lahat ng kilos ng kanyang members, no? Na kung saan ay magagawa niyang mamonitor ang lahat ng members niya. Pag sinasabi kasi nating leadership or leader, ay control niya yung lahat ng tao niya. 'Di ba? Control niya yung lahat ng tao. Na kung saan, kung ano yung sasabihin niya, ay dapat sundin ng mga grupo. But in a good way, no? In a responsible way. Hindi yung gagawin mo tong privilege or advantage mo because kasi leader ka. So, hindi yun. Leadership, when you say leadership, ikaw yung mag-guide, ikaw yung way, no? Ikaw yung way para makamit ng group mo, ng team mo, yung success. So, next, you have pressure. So, a group performs effectively under a certain degree of pressure. Dito, ang ibig sabihin kasi dito, merong pressure, pero in a responsible way, no? Dapat kaya nilang ma-handle, dapat hindi yung sobra na pressure. It's parang pressure na nagiging ginagawa nilang motivation. So, merong pressure, kaya gagawin nila yung role nila, they will work hardly dahil doon sa pressure na yun. Hindi yung pressure na nagbibigay ng negative effects sa member mo. So, yun yung ibig sabihin dito, no? So, next, we have group builders. So, first, you have encourager, reinforce productive behavior. Ibig sabihin dito, since you are a group builder, dapat alam mo how to encourage. Na dapat sasabihin mo na ito yung gagawin mo kasi nakakabuti sa iyo at sa ibang tao, ganon. So, ibig sabihin dito, you are a group builder. So, dapat alam mo kung paano mag-enlighten
ng mga tao o ng inyong members. So next, we have process builder is concerned with the order of the procedures. So ibig sabihin, ang lahat ng concerned ay merong merong procedure. Merong procedure na sinusunod. So yun yung ibig sabihin dito, no? So next, critic points out of the weaknesses of procedures, people's attitudes, behaviors, and the decisions of the group. So dito, ibig sabihin dito, merong mga feedback ba na nangyayari, no? From the group builder to the member, na kung alam niya na nakakabuti ang act na to, is meron siyang ibibigay na feedback, na which is sasabihin niya, either sabihin niya na, yeah, that's good, you keep up the good work, ganun. So meron din namang mga weaknesses na dapat bigyan ng criticism, no? In a positive way din naman. Hindi yung bibigyan mo siya ng problem, ng distress, o ganon. So ibig sabihin dito, kapag may weakness ang isang member, kapag hindi niya kaya, hindi na niya gagawa, dapat you will give critic points, kung saan you will also give advice, you will also motivate, and you will also encourage that person, no, that member. So kabilang na dito yung attitude at behavior, no, pati na rin yung mga decision. So since you are a group builder, dapat alam mo yung mga good decisions na dapat gawin. So kapag may mga decision na mali sa mga member, so dapat mo ito as a group builder, dapat bigyan mo ito ng critic points. So para ma-motivate niyo sila na maging mabuting member, maging good member, no, sa loob ng grupo na pinapatayo. So yun yung ibig sabihin dito. Next, we have tense releaser eases tension by humor and by expressing take it easy attitudes. So ibig sabihin dito, kapag merong mga natetense na mga member, merong mga nagkakaroon na stress, no? Yung mga member, grabe na yung pressure na nafe-feel nila. So ibig sabihin, you as a group builder, dapat alam mo yung gagawin mo, no? So meron ditong sinasabi nga na you should express your take it easy attitude. So gawin mo sila, dapat marunong ka magpa-relax ng mga tao. Yun yung ibig sabihin dito, na kapag meron ng tension, dapat alam mo kung paano ipa-ease, no? Paano pahintuin, paano ipa-relax, ganon. So next, we have compromiser attempts to bring harmony by resolving differences and conflicts arising within the group. So dito, ibig sabihin, kapag merong mga attempted na mga differences, mga conflicts na maaaring mag-arise, since hindi naman talaga natin masasabi na that group is perfect, kasi they are all human din naman. So dapat pag nafe-feel mo na there is kanang differences and conflicts na mag-arise, so dapat alam mo mag-compromise. Dapat kanang, hindi mo palilipasin yun, kasi magbibigay yun or maghahatid yun ng negative impact sa kanila. So yun yung ibig sabihin dito. So next, you have evaluator measures the accomplishments
effectiveness of the procedures and suggest. So, dapat dito, ibig sabihin, ang group builder should know how to evaluate yung mga suggestion na ibibigay, yung mga procedures, dapat alam mo yung alam mo kung paano i-evaluate yung mga yon. So, hindi yung since nagbibigay sila ng suggestions and procedures is gagawin mo nila agad or ipapa-implement mo na agad. So, evaluate first before taking considerations. So, yun yung ibig sabihin dito. Now, let's proceed to the need for learning cooperation. So, in here, in learning cooperation, individualistic competition is not encouraged, where one attempts to win by defeating another. So, learning cooperation means moving away from or discouraging individualistic competition, where the goal is to win by defeating others. Instead, it fosters a warm and friendly atmosphere in the classroom, reducing conflict and quarrels. So, working together in groups promote a stronger sense of equality among everyone involved. So, ito yung ibig sabihin dito na it is important. It's essential for us na malaman kung paano makipag-cooperate, no? Kasi merong sinasabi na walang mabubuhay, no? Na nag-iisa lang. No one is an island. So, yun yung ibig sabihin. Yun yung main point dito na dapat alamin natin how to cooperate. Instead na makipag-compete, dapat it is better na makipag-cooperate na lang. Diba? So, lastly, sinasabi din, no? Additionally, sinasabi din dito na kapag meron kang kakompetensya, it is better to hindi mo possess yung attitude ba or mindset na dapat lalabanan ko to, mananalo ko against them. Hindi. Magfo-focus ka na lang sa sarili mo on how to build yourself, to grow yourself. So, yun. No? So, now, that's all for the decision making and conclusion. So, cooperation. So, dito na tayo sa conclusion. Sana, no, before concluding this report, sana na iintindihan nyo lahat ng mga parts sa reporting nito. Kung ano yung mga necessary na malalaman, sana nalalaman ninyo. So, responsible decision making and cooperation form the structure of a harmonious and fulfilling life, not only benefiting ourselves but also enriching the lives of the people that surrounds us. So, responsible decision making and cooperation are really essential, for a satisfying and balanced life, not just for us, yes, but for everyone we know or those around us. So, thinking carefully, being disciplined, and understanding others helps us make better choices and accept different ideas. So, these skills aren't just for ourselves, no? They also shape a more interconnected and empathetic society. So, in such a society, every decision and action reflects a commitment to collective welfare and mutual respect. So, fostering a harmonious and inclusive community for all. So,
thank you. And here is our references from the book and electronic. So thank you very much for watching this presentation. I hope you guys learned a lot from me and from this presentation. Bye. Thank you.